Diyos po ay walang kakayahang na hindi po magkasala. Kasi sa Matthew 4 po, mababasa po natin yung temptation. Your answer, wala ka kaya hindi magka... Mali. Hindi. Hindi na tapos. Hindi po pala nagkakasala. Sige. Nagulunod na yun. Kasi yung question ganun eh. Hindi ko lang kasi hindi makasala. Sino kasala? So, sa Matthew 4 po, mababasa po natin dito yung temptation po sa kanyang ni Satan. Yung respond lang po dito ni Jesus is, hindi po siya nagpatempt. So, that's why nasabi po namin na si Jesus po is able na to. Tapos, yung sa pangalawa naman po ng questions, was his temptation real if he couldn't fall? Ang sagot po namin dito ay, opo, real po siya dahil tulad nga po nung sinasabi kanina, Jesus po ay fully God and fully human. So, yung mga naranasan po natin na pagsubok, tsaka yung mga temptation po bilang tao, naranasan din po ni Jesus. Basahin po natin yung dalawang Naranasan din niya ang lahat ng pagsubok at lumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Verse 13, huwag sabihin, hindi naman kapag siya dumaranas ng pagsubok, ako'y pinutukso ang Diyos sapagkat hindi maaaring matukso ang masama ng Diyos at hindi niya pinutukso ang sinunod. Amen. Sige, amen po. So dito po sa question namin, sa number 2, was Jesus able to sin? So sabi nga po kanina ng aming kasama, is not able to sin. Hindi po siya nagkasala. Dahil kung nagkasala ang ating Panginoon, hindi siya yung perfect lamb na kung ating tatawagin po. And even dito po sa ating scripture, so sinabi po dito na ang ating Panginoon ay nakakaramdam na kung ano yung ating nararamdaman. Di po siya po ay nagagalit. Yan po, pagpapasa po natin yan kung saan yun nasa temple si Jesus, nagalit siya doon sa mga tao na nagbebenta sa labas ng temple. At yun po ay kanyang tinaog. So doon pa lang makikita natin na yung si Jesus ay merong tinatawag natin na emosyon. So tayo din naman po ay merong emosyon. Dito po. And dito po sa amin, sa Matthew 4, makita po or mababasa po natin na doon is nag-fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights at merong temptation na naganap po doon sa time na yon. Na kung saan dinala siya sa mataas na parte. Ito lang po yung controversy doon. Nagitan pa din siya kung talaga bang dinala si Jesus doon or it's a vision na ipinakita sa kanya during that time. So alam natin na physically weak yung ating Panginoon nung time na yun. Physically weak kasi gutom siya eh. So di ba po kapag nagano? And then, last po, no, parang hindi na kayo magtanong. Ito na yung pinakasagot kasi. Actually, kaya pinili ko yung 2, mas yung pangalawang tanong, kasi feeling ko may sagot sa number 1 na makukuha ko ngayon. At yung sagot na yun, using authority ng Lord, no? Tandaan natin walang authority yung sin over ni Jesus Christ. Yun na po yung sagot. Okay. Dun sa controversy na sinasabi nyo naman na kung visual, the Bible is silent to tell it. So meaning to say, it is not possible. Na baka gutom lang si Jesus. Na hallucination. Oo. Ganon din kasi yung nangyari kay Peter, pero that's true.
nangyari sa kanya, nakita niya as ghost. Pero yung question ko dito is, dun sa inyo, di ba, sabi dito, was his temptation real? Totoo ba na na-tempt siya? Sabi sa James 1:13, God cannot be tempted. God cannot be tempted. So since Jesus ay God, the same time, is in a human form. So, totoo ba na siya ay na-tempt pa rin? Or ano lang yun? Paano nyo papaliwanag sa amin? Siguro yung analogy ko dun sa point ng isa. Totoo yung mga temptation na yan, no? Totoo siya. Pero nagkakaroon kasi ng solidification yung argument na yun kung sumunod ang Lord sa temptation na yun. Kasi maaaring ang temptation kasi maging invitation lang siya. Ano yun? Yung magnakaw tayo. Maaari na siyang invitation ng blunt. Pero the response itself, yun po yung magiging sagot, no? At sa scenario na to, si Jesus Christ kasi is, ganda yung sinabi ko, wala pong authority ng sin over the Lord, no? Abruptly sinasagot niya si Satan ng time na yun with verses, kasi verses yung hinalilakan ni Satan sa kanya. Pero the Lord is powerful to diminish yung mga argument ni Satan. At even though totoo yung mga temptation na yun, the Lord cannot be tempted. At kung matitempted man ng Lord, hindi na siya yung magiging perfect love, no? Kung meron man isang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakasala ang Panginoon, yun po yung pagkuha ng kasalanan natin, no? Yun po ay mula sa 1 Corinthians, sorry. Yun yung sinabi sa kanila. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, no? Sabi po dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sapat ipag-isa natin sa Kanya ay maging matuloy tayo sa Diyos. So, yung Lord yung uminom ng kapaprat ng Panginoon ng Diyos para sa ating lahat, no? Para sa kasalanan natin. Yung cup of wrath, yung ano po. Pero, ibig sabihin, kasi sabi sa James 1:13, God cannot be tempted. So, kung totoo yung temptation ni Christ during the time of Christ's temptation, ibig sabihin, hindi siya 100% God. Kung titignan po natin yung kung titignan natin yung argument na siya ay tao, most probably magsasay tayo dun sa limitation ng Lord, no? Pero yun kasi yung nagiging plus, yun kasi yung nagiging mali sa bagay na yun. Lagi natititignan yung limitation. Tandaan natin ng Lord, hindi natin makukunti ng Lord sa kung anong kaisipang meron tayo. Paano natin siya i-bring up sa mga tao na contradicting siya doon sa statement? Kaya ang tanong dito is, totoo ba yung temptation niya o hindi? Maaaring hindi totoo yun. Kasi kung ang nilalaban natin is si Christ ay Diyos, sabi ng James 1:13, hindi siya aalon dun sa sinasabi natin na siya rin ay tao at the same time. I think kung sabi niyo po silent ng Bible sa occurrence ng temptation, I would say po na hindi natin mag-Lord. Yeah. According to sa James chapter 1 verse 13. So yun po yung argument ko po. Hindi natin, Hindi po natin ang Lord. Hindi siya natin. Yes po. So hindi totoo. Yes. Ano po, according po, ito po nabasa ko siya from John 5 po. It is sinabi niya, Jesus was indeed tempted outwardly, but he was never tempted inwardly by being dragged by his own desire into sin. So yun yung sinabi niya. So yun, po, temptation is real, pero dahil sabi dito, though that temptation, he was never tempted inwardly sa kanya po, by being dragged, so hindi siya nagpa-tukso.
So, remember yung mga disciple ko, what is the formula of temptation? Oh, nakalimutan na. What's the formula of temptation? Ha? Opportunity plus desire equals temptation. That's the formula. May opportunity Opportunity plus desire is Opportunity plus desire is So, equal meaning to say, to temptation. Take note. that's it. Also, that desire. Yun lang pala sagot eh. Yes, the desire. Yung diniscuss ni Ate Ray. Okay, it's still real. Tinatanong ko lang kayo, kailangan nyo kasing i-depend yan eh. Kasi, at least maintindihan natin, paano nga ba? Eh, kasi, sa tanong na to, mga challenge pa rin tayo dun sa human nature ni Christ. Ay, paglalaban yung human nature niya at God. Yung deity nature niya or yung divine nature niya. Kung pati ang Bible, parang contradicting kay Christ. Nakuha niyo po, yung James 1:13, di ba parang contradicting siya eh. So, paano niyo siya ilalaban? Everyone. Okay po. So anyway, salamat Group 2, kay Group 3. Palakpakan natin ng Group 3. So their answer is, Jesus was not able to